Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang sa pagitan ni Dimitri Bivol kontra Lyndon Arthur. Na kung saan sa bakbakan na ito nakataya ang WBA Super World Light Heavyweight title ni Bivol maging ang International Boxing Organization o IBO nitong si Lyndon Arthur. Fight schedule Disyembre 23, 2023. Kung di ako nagkakamali, bukas na po ito magaganap doon sa Kingdom Arena, Riyadh, Saudi Arabia. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Pero bago natin yan simulan, shout out po sa isa sa masugid natin taga-subaybay na si Francis Kabahit ng ERCC. Shout out ulit sa iyo, Lods. Mabuhay ka. Para naman sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko rin po kayo na sana suportan po niyo ang ating munting channel sa pamamagitan naman po ng pag-like, share, and higit sa lahat, pag-subscribe. Maraming salamat po. Okay, alamin muna natin kung sino ang yamado at dihado dito sa bakbakan. Hindi porket kilalang boksingero si Dimitri Bivol ay nasa kanya na lahat ang kalamangan. Hindi ganon. Alamin muna natin mga kaibigan bago natin husgahan. Okay, Lyndon Arthur. Ang boksingerong ito ay may impresibong kartada, 23 wins with 16 wins coming by way of knockout, may isang talo, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang nag-iisang talo, knockout po ang kanyang si Napit. At ang nagpalasap sa kanya ng kauna-unahang talo sa pamamagitan po ng knockout ay itong si Anthony Yarde, na kung saan mga kaibigan nangyari ang bakbakan noong 2021 na ang itinagal lamang nitong si Lyndon Arthur sa mga kamay ni Anthony Yarde, 4th round scheduled 12 rounds of professional boxing. Sa ngayon, may edad na 32 anyos itong si Lyndon Arthur at ang height nito ay 6 foot and 2 inches o 188 cm. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 69.57%. Huling lumaban, September 1, taong kasalukuyan, nakalaban nito si Brian Nawel Suarez, na kung saan po na panalo ni Lyndon Arthur ang kanyang laban kay Suarez by 10th round knockout. Pero sa laban na yan mga kaibigan, 2 beses nakatikim ng bagsak itong si Lyndon Arthur. Pagdating sa skills naman itong si Lyndon Arthur, mga kaibigan, masasabi kong outboxer. Bakit ko nga ba nasabing outboxer? Mas epektibo kasi ang kanyang galawan po sa long range. Oo. Siya po ay naka-defensive style na kung saan nagpakawala ng mga jab, 1-2 combination, counter, at malimit lang talaga siya sa defensive style. Yun ang kanyang mga kaibigan. At malimit lang na pinapanatili niya ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban dahil sa close range, medyo hirap siya mga kaibigan. Pagdating naman sa depensa, bagamat may magandang depensa na rin ang boksingerong ito, pero may mga butas pa rin mga kaibigan. Nalilingat pa rin siya. Natural yan, tao tayo. Nalilingat at tinatamaan din siya mga kaibigan. Na kung saan pag tinamaan sa mukha, madaling mabagsak. Oo. Pero yun nga, sa huli niyang laban, ni-knockout niya si Suarez sa ika-10 round. Okay, sa panig naman ni Dimitri Bivol. Itong si Dimitri Bivol ay, kung di ako nagkamali, dating Olympian din ito. Sa ngayon, as a professional boxer, may impresibong kartada naman na 21 wins with 11 wins coming by way of knockout, undefeated. At ang height nito ay 6 foot flat. Orthodox. Ang kanyang stance, knockout ratio, 52.38%. At kasalukuyan niyang hawak ni Dimitri Bivol ang WBA Super World Light Heavyweight title. Huling lumaban, November 5, 2022, Gilberto Ramirez ang kanyang nakalaban po. Na kung saan ay panalo ni Bivol ang laban kontra Gilberto Ramirez by unanimous decision. Pagdating naman sa karanasan o eksperyensya nitong si Dimitri Bivol, mga kaibigan, bukod sa dating Olympian, marami-rami na rin ang mga nakasugupa nitong di kalibreng boksingero. Katulad ni Joe Smith, Jean Pascal, Canelo Alvarez. Idagdag na natin si Saul Canelo Alvarez. Bagamat si Saul Canelo Alvarez ang tumaas ng timbang doon mga kaibigan dahil hindi timbang ni Canelo Alvarez ang light heavyweight division. Pero
pagdating sa karanasan, ay siyempre, iba talaga si Saul Canelo Alvarez. Dahil napalaban si Saul Canelo Alvarez kay Dimitri Bivol, number 1 sa pound for pound. Skills naman ni Dimitri Bivol, technical fighter. May pressure fighter style itong si Bivol. May kahusayan pagdating sa opensa at dipinsa. At volume din kung bumabato ng suntok si Bivol. Footwork na kung saan may kakayahan din sa pagbato ng suntok sa iba't ibang anggulo. So dito mga kaibigan, sa comparison tayo, pagdating sa height, mas matangkad po ng 2 inches itong si Lyndon Arthur. Pagdating sa knockout ratio, lamang pa rin si Lyndon Arthur. At pagdating naman sa activity, 1 year mahigit or 1 taon na hindi napapalaban si Dimitri Bivol. Yun ang disadvantage kay Bivol, yung inactivity. Dahil yun nga, pagka ang isang atleta inactive, mga kaibigan, delikadong pasukit sa tinatawag natin na ring rust, na kung saan apektado ang power, galawan, stamina. Kaya mga kaibigan, yun ang disadvantage ni Dimitri Bivol. Pero pagdating po sa skills, lamang talaga si Bivol dito mga kaibigan. Kahit nasabihin nating outboxer itong si Lyndon Arthur, pero sa pagka-technical fighter naman ni Bivol, lamang si Dimitri Bivol sa aking pananaw sa skills. Okay. Prediction ko dyan mga kaibigan, Dimitri Bivol by malimit kasi unanimous decision at split decision kay Bivol mga kaibigan. Pero dito, may posibilidad na magawang may knockout ito ni Bivol sa tingin ko mga kaibigan. Oo. So, dyan, knockoutan o puntusan, Dimitri Bivol ang mananalo. Sa panig naman ni Lyndon Arthur, mga kaibigan, dahil kahit sabihin natin dihado ito, at alam naman natin ang sports na boxing, ika nga sa wikang Ingles, this is boxing, anything can happen. Hindi porkit dihado ay talo na agad. Pinakatsansa ni Arthur dito ay ang ma-upset si Bivol by knockout or sa puntusan din. Pero sa tingin ko mga kaibigan, maliit lang ang porsyento o percent na magawang may knockout ni Lyndon Arthur itong si Bivol. Yun ang pinakatsansa po talaga niya dapat dyan. Na i-knockout niya si Bivol para magapiho sa panalo. Dahil kung mawi nga lang sa puntusan, di hamak na magaling si Bivol sa puntusan mga kaibigan. Siguro mahihirapan din si Bivol dito dahil matangkad at may power, may skills din. Pero sa tingin ko mangingibabaw pa rin si Bivol dito sa labanan mga kaibigan. Dahil kung sakali matalo si Bivol dyan, upset ang tawag doon mga kaibigan. Dahil mas kilala o kilalang kilala si Dimitri Bivol ikumpara kay Lyndon Arthur. Hanggang dito na lamang, ito po ang Dong Sports PH. Maraming salamat po.